Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Pumayag si Alexandra na pakasalan si Lander Ruiz hindi dahil kailangan, hindi dahil sa kahilingan ng ina nito na pinagkakautangan niya ng buhay, kundi dahil mahal niya ito. Tahimik niya itong minahal, umasa at naniwala na balang araw, matututunan din siya nitong mahalin. Pero nang pumanaw ang ina ni Lander na wala rin ang huling dahilan para manatili ito sa tabi niya, isang pirma lang tapos na ang lahat. Para kay Lander, yon ang simula ng kalayaan. Para kay Alexandra, yon ang araw na tuluyan siyang gumuho. Sobra siyang nasaktan. Nagtungo siya sa ibang bansa para buuin ang sarili sa tulong ni Carlo na stepbrother ni Lander. Pagkalipas na ilang taon, muli siyang bumalik. Muli silang magkakasama ni Lander pero hindi bilang mag-asawa, kundi bilang magkatrabaho sa isang multi-billion project. Magagawa ba ni Alexandra na umiwas kung sa bawat tingin ni Lander, pakiramdam niya ay may nagbago? Di na yun gaya ng dati na mapanakit at walang pake sa kanya. Magpapadala ba siya sa init ng mga titig nito o paninindigan niyang hindi na siya ang babaeng basta na lang nito po pwedeng angkinin? Pero paano kung may isang lihim mula sa nakaraan na kayang baguhin ang lahat? Kaya pa bang panindigan ni Alexandra ang kanyang laban o siya mismo ang tuluyang bibigay? Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon ng mga Ruiz. Tanging ang tiktak ng orasan ang bumabasag sa katahimikang nagbabadya ng wagas. Nakaupo si Alexandra sa harap ng mesa, hawak ang isang ballpen na tila kasing bigat ng kanyang buong pagkatao. Sa tapat niya ay si Lander, malamig ang mga mata, walang bakas ng emosyon maliban sa pagkainip. Pirmahan mo na, Alexandra, malamig na wika ni Lander. Itong hinihingi ng pagkakataon, pumanaw na si Mama. Wala na tayong dahilan para magkunwari. Masakit, parang may humahaplo sa puso niya na may kasamang kutsilyo. Pumayag siyang pakasalan si Lander hindi dahil sa pera, hindi dahil sa utang na loob sa ina nito kundi dahil sa pag-ibig. Isang pag-ibig na tinanim niya sa kanyang dibdib ng maraming taon. Isang pag-ibig na alam niyang hindi kailanman magbubunga. Mahal kita, Lander. Mahinang bulong ni Alexandra, halos hindi marinig ng hangin. Ngunit ang tanging sagot ni Lander isang mapait na ngisi. Pag-ibig? Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Hindi kita kailanman pinili, Alexandra, napilitan lamang ako. Ang bawat salita ni Lander ay tila bala na tumatama sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inilapat ni Alexandra ang dulo ng ballpen sa papel. Isang pirma, isang guhit lang na magtatapos sa lahat. Nang ilapat niya ang kanyang pangalan, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo. Para kay Lander, ang pirma na yon ang simula ng kanyang kalayaan. Para kay Alexandra, yon ang araw na tuluyan siyang namatay sa loob ng mga dingding na ito. Di alam ni Lander na sa bawat pagpatak ng luha ni Alexandra, may dalatong isang lihim. Isang bunga ng pag-ibig na sa tingin niya ay wala namang halaga sa lalaking kanyang asawa. Habang lumalabas si Alexandra sa mansyon, bitbit ang maliit na maleta, hindi niya alam na ang gabing yon ang huling pagkakataon na siya'y magiging mahina. Pagtalikod niya sa mansyon, isang panatang binuho niya sa kanyang isip. Babalik ako, hindi bilang babaeng dinudusta mo, kundi bilang ang babaeng hindi mo na kailanman kayang saktan. Di lumingon si Alexandra. Habang humahakbang siya palayo sa mansyon ng mga Ruiz, tila bawat hakbang niya ay pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na iniwan niyang durog sa loob. Ang lamig ng hangin sa gabi ay tila nakikipagkaisa sa hapdi ng kanyang nararamdaman. Nasa labas na siya ng gate nang humintong isang itim na sasakyan sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana, bumungad ang mukha ni Carlo, ang stepbrother ni Lander. Alam kong mangyayari to, wika ni Carlo. Ang boses nito kalmado, puno ng simpatya na hindi kailanman na ipakita ni Lander. Sumakay ka, Alexandra. Hindi ka dapat naririto sa oras na to. Nag-alinlangan si Alexandra. Bakit ka nandito, Carlo? Dahil alam ko ang totoo. Sagot ni Carlo habang binubuksan ang pinto ng kotse. Alam kong mahal mo siya at alam ko hindi ka niya deserve. Gusto kitang tulungan, huwag kang mag-alala. Hindi ko to sasabihin kay Lander. Dahil sa pagod at kawalan ng matatakbuhan, sumakay si Alexandra.
Hindi niya alam na ang desisyong iyon na magiging mitsa na isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng sasakyan, habang unti-unting lumalayo ang mansyon, hindi napansin ni Alessandra ang kakaibang ngisi sa labi ni Carlo. Isang ngiti na hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa isang plano na siya mismo ang magdidikta. Habang bumabiyahe, naramdaman ni Alessandra ang unang pagkirot sa kanyang tiyan. Ang pagod at stress ng gabing yon ay tila nagpaparamdam sa kanya na meron siyang daladalang buhay na kailangan niyang protektahan. "Maayos ka lang ba?" tanong ni Carlo. Lumingon to sa kanya habang nakatingin sa rearview mirror. "Oo," sagot ni Alessandra, hawak ang kanyang tiyan ng mahigpit. Kailangan ko lang magsimulang muli, para sa akin at para sa batang to." Hindi sumagot si Carlo. Tumingin lang siya sa daan. Ang kanyang isipan puno ng mga taktika kung paano niya gagamitin ang sitwasyon ni Alessandra upang makuha ang kumpanya ni Lander at ang pagmamahal na matagal niya nang inaasam para sa sarili. Sa gabing yon, hindi alam ni Alessandra na ang taong nag-alok ng tulong ang siya ring taong magpapadilim sa kanyang kinabukasan. Lumipas ang 5 buwan sa ibang bansa. Sa isang tahimik na apartment sa Canada, unti-unti, binubuo ni Alessandra ang kanyang sarili. Malayo sa ingay ng nakaraan, malayo sa mapanuring tingin ni Lander, ngunit ang kapayapaang to'y may kapalit na matinding pangamba. Madalas bumibisita si Carlo. Siya ang nagsisilbing tulay ni Alessandra sa mundo, ang tanging nakakaalam kung nasan ito. "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Carlo isang hapon habang inaalalayan si Alessandra na maupo sa sofa. Ramdam lang ang umbok ng tiyan nito. Ang tanging alaala ng gabing winasak ang kanyang puso. "Ayos lang ako, Carlo. Salamat sa tulong mo," sagot ni Alessandra habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Di ko alam kung nasan ako ngayon kung wala ka," ngumiti si Carlo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Alessandra, pero kailangan natin mag-ingat. Ayaw nating malaman ni Lander na may anak ka na. Baka kunin niya to sa iyo, tuluyan kang mawala ng laban." Sa bawat paglipas ng araw, mas lalong naniwala si Alessandra sa mga sinasabi ni Carlo. Pinunla ni Carlo ang takot sa puso ng babae. Ang takot na si Lander ay isang malupit na ama na gagawin lahat para makuha ang bata at pagkatapos itatapon muli ang mag-ina. Isang gabi, nakatanggap si Alessandra ng tawag mula kay Carlo. "Alessandra, maghanda ka. May mga taong naghahanap sa'yo. Kailangan nating ilipat ang lokasyon mo." Dahil sa takot para sa kanyang anak, sumunod si Alessandra sa bawat utos ni Carlo. Hindi niya alam na ang mga nagbabanta ay katang-isip lamang ni Carlo upang lalong maiwalay si Alessandra sa katotohanan. Habang unti-unting nalalapit ang araw ng panganganak, ang pagtitiwala ni Alessandra kay Carlo ay nagiging tanikala. Isang tanikala na siya rin ang naging dahilan kung bakit tuluyan siyang mabubulag sa katotohanan na ang taong pinagkakatiwalaan niya ang siya ring magtatangkang burahin ng kanyang pagiging ina. Isang malakas na bagyo ang yumanig sa labas ng ospital. Ang mga kidlat tila sumasabay sa bawat matinding kirot na nararamdaman ni Alessandra. Sa loob ng silid, pawisan at nanghihina, pilit niyang nilalabanan ang sakit ng panganak. "Kaya mo yan, Alessandra?" Ang mahinang tinig ni Carlo, bagaman sa likod ng kanyang mga mata ay ang malamig na kalkulasyon ng isang taong may masamang balak. Sa gitna ng sigaw at paghihirap, narinig ni Alessandra ang unang iyak ng sanggol. Isang tunog na nagpabura sa lahat ng sakit na kanyang naramdaman. "Ang anak ko! Ipakita niyo sa akin ang anak ko!" Pakiusap niya sa pagitan ng paghingal. Ngunit bago pa man to mailapit sa kanya, biglang bumukas ang pinto, pumasok ang isang nurse na mukhang natataranta. "Sir, kailangan po naming dalhin ang bata sa NICU. Kritikal ang lagay niya." Nataranta si Alessandra. "Ano? Hindi! Ibigay niyo sa akin ang anak ko." "Alessandra, magpahinga ka muna. Hayaan mong ang mga doktor ang gumawa ng trabaho nila." Pag-aalo ni Carlo, kahit na nga siya mismo ang nagbayad sa mga taong yon para gawin ang eksenang yon. Lumipas ang ilang oras na tila walang katapusan. Pagbalik ni Carlo sa loob ng silid, nakayuko ito at mabigat ang paghinga. Ang ekspresyon ng kanyang mukha puno ng huwad na lungkot. "Alessandra," simula nito, hawak ang kamay ng babae. "Ginawa nilang lahat pero hindi kinaya ng bata. Binawian siya ng buhay." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang boses ni Alessandra ay nawala sa kanyang lalamunan. Ang tanging lumabas ay isang mahinang hikbi na mabilis na naging isang malakas at nakakakilabot na sigaw ng pagluluksa.
Gumuho ang buong pagkatao ni Alessandra. Walang natira sa kanya. Wala nang asawang nagtaboy sa kanya at ngayon wala na rin ang tanging bunga ng pag-ibig na nagbibigay sana ng kulay sa kanyang buhay. Di alam ni Alessandra na sa kabilang bahagi ng ospital, isang private ambulance ang naghihintay para ilabas ang sanggol. At sa isang maliit na basket na dala ni Carlo, nakalagay ang hinaharap na kukunin niya para sa sariling pakinabang. Ang anak ni Lander at Alessandra na sa isip ng ina ipatay na, ngunit sa katotohanan, sisimulan na ang paglalakbay patungo sa mansyon ng mga Ruiz. 5 taon ang lumipas, ang sariwang sugat ng nakaraan ay napalitan na ng mga peklat ng determinasyon. Sa loob ng isang prestihiyosong arkitekturang firm sa Europa, si Alessandra, ngayon ay kilala bilang Alex, ay hinirang bilang lead architect para sa isang multi-billion project sa Pilipinas. Di niya akalain ang proyektong tong magdadala sa kanya pabalik sa lugar kung saan siya tuluyang gumuho. Paglapag ng kanyang eroplano sa Maynila, sinalubong siya ni Carlo. Mukhang matagumpay na negosyante, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Handa ka na bang harapin sila? Tanong ni Carlo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para kay Alessandra. Kailangan kong gawin to para sa karera ko, Carlo. Wala na akong pakialam sa kanya. Sagot ni Alessandra, bagaman ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig. Sa boardroom ng Ruiz Holdings, ang atmosfera ay mabigat. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Lander Ruiz. Hindi na to ang Lander na kilala niya. Mas matanda, mas seryoso at may kakaibang lamig sa mga mata. Sa tabi nito ay isang batang lalaki na mukhang 4 o 5 taong gulang. Ang batang kinuha ni Lander sa tapat ng kanilang mansyon noong mga nakaraang taon na kinikilala niyang ampon. Nang pumasok si Alessandra, ang ingay ng mga nag-uusap na board members ay biglang naputol. Natigilan si Lander. Ang hawak ng ballpen ay nalaglag sa sahig. Ang kanyang titig ay hindi na nakatuon sa mga blueprint kundi sa babaeng akala niyang matagal niya nang kinalimutan. Miss Alessandra? Utal na tanong ni Lander. Si Alessandra, sa kabila ng kaba, ay nananatiling matikas. It is Mr. Ruiz, I presume. Let's discuss the project. Sa bawat salitang binitawan ni Alessandra, ramdam ni Lander ang kakaibang aura ng babae. Hindi na tong babaeng umiiyak noon, pero hindi napansin ni Alessandra ay ang bata sa tabi ni Lander na tila hindi maalis ang tingin sa kanya. Tila may koneksyong hindi may paliwanag kahit di pa sila nagkakakilala. Di na nagpatuloy ang initial meeting ng maayos. Matapos ng ilang minuto, pinatigil ni Lander ang presentasyon. We will continue this tomorrow, aniya. Ang boses ay seryoso ngunit may halong pagkalito. Paglabas ng mga board members, naiwan sina Alessandra, Carlo at Lander sa loob ng conference room. It's been a long time, Alessandra. Basag ni Lander sa katahimikan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa direksyon nito. Akala ko ba hindi ka na babalik sa bansa? It is strictly business, Mr. Ruiz. Malamig na sagot ni Alessandra, pilit na hindi pinapakita ang panginig ng kanyang mga kamay. Wala nang ibang dahilan kung bakit ako naririto. Lumapit ang batang kasama ni Lander, si Marcos. Tiningnan niya si Alessandra ng mabuti. Why are you sad, tita? Tanong ng bata. Nabitawan ni Alessandra ang kanyang tablet. Ang boses ng bata ay tila humahaplos sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal niya nang kinalimutan. Ramdam ni Carlo ang tensyon at agad tong pumagitna. Lander, let us be professional. Nandito si Alessandra para sa project, hindi para pag-usapan ang nakaraan. Sabat ni Carlo, ang mga mata ay malalim na nakatingin kay Lander. Professional? Natatawang sambit ni Lander. Carlo, alam nating pareho kung bakit ito nangyayari. Alessandra, hindi kita pipigilan sa trabaho pero huwag mong asahan na magiging madali ito para sa'yo. Pagtalikod ni Lander, ramdam ni Alessandra ang sakit na dulot ng mga salitang iyon. Ngunit mas matindi ang pagtataka na bumabagabag sa kanya. Bakit sa tuwing tinitingnan niya si Marcos, tila may pamilyar na kislap sa mga mata nito na sumasalamin sa sarili niyang mga mata. Habang naglalakad papalabas ng gusali, hindi alam ni Alessandra na si Marcos ay huminto at tumingon sa kanya. Isang sulyap na tila ba may gustong sabihin, ngunit hindi pa kayang bigkasin. Isang linggo na ang nakalilipas. Simula na maganap ang unang pagpupulong. Sa loob ng opisina ng site project, abala si Alessandra sa pag-aayos ng mga structural plans nang biglang pumasok ang yaya ni Marcos. Nahalata mong nagmamadali.
Miss Alexandra, paumanhin po, ngunit may emergency sa opisina ni Mr. Ruiz. Maaari ko po bang ipagkatiwala sa inyo si Marcos ng ilang minuto? Babalik din po agad ako. Mabilis na pakiusap nito bago tuluyang tumakbo papalabas. Di na nakatanggi pa si Alexandra. Naiwan siya kasama ang bata sa loob ng isang maliit na meeting room. Tahimik si Marcos. Naglalaro ng kanyang tablet hanggang sa mapansin nito ang litrato na isang bulaklak sa desktop at laptop ni Alexandra. Isang blue rose, ang paboritong bulaklak ni Alexandra noong sila pa ni Lander. "Do you like blue roses too?" Tanong ni Marcos nang hindi tumitingin sa kanya. "Daddy has a garden full of them." Ang sabi niya, he planted them for someone he hurt a long time ago. Naniga si Alexandra. Ang bawat salita ay tila isang palaso na tumatama sa kanyang dibdib. "Bakit mo naman alam yon, Marcos?" "Because he cries when he thinks no one is looking." Inosenteng sagot ng bata. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lander, halatang galit, ngunit natigilan na makitang magkasama ang dalawa. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Alexandra ang pagbabago sa ekspresyon ni Lander. Hindi na yon ang mapanuring Lander kundi isang lalaking pagod na sa pagtatago ng pagsisisi. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Lander, ngunit ang boses niya ay wala ng bagsik. "The nanny asked me to watch him." Sagot ni Alexandra, sinusubukan na umiwas sa mga titig nito. Bago pa man makasagot si Lander, naramdaman ni Alexandra ang isang pamilyar na amoy, ang pabango ni Carlo na papalapit sa silid. Sa isang iglap, nagbago ang timpla ni Lander. Naglakad siya papalapit kay Alexandra at isa pang pabulong na boses, sinabi nitong isang bagay na nagpagulo sa buong sistema ng babae. "What's your back, Alexandra? Hindi lahat ng taong malapit sa iyo ay kakampi mo?" Paglabas ni Sander, bitbit si Marcos na iwang tulala si Alexandra. Sa unang pagkakataon, ang pagdududa na matagal niyang binabaon ay nagsimulang mamuo. Bakit tila takot si Lander kay Carlo at bakit niya nararamdaman ang pagkakaibigan niya kay Carlo ay may nakatagong tinik? Ang mga salita ni Lander paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Alexandra. Hindi lahat ng taong malapit sa iyo ay kakampi mo. Habang nasa loob ng opisina, pilit niyang pinakakalma ang sarili. Inoobserbahan niya si Carlo mula sa malayo. Nakikita niya may kausap tong isang lalaki sa parking lot, isang lalaking mukhang pamilyar. Ito ang tauhang ipinadala ni Carlo sa Canada 5 taon nang nakararaan. Ang nagsabing pumanaw ang kanyang anak. Ano na naman ang ginagawa ng taong yan dito? Bulong ni Alexandra sa sarili. Nang gabing yon, nagpa siya si Alexandra na maging maingat. Nagkunwari siyang masama ang pakiramdam para hindi makasama kay Carlo sa dinner. Pagkaalis ni Carlo, agad siyang kumilos. Pumasok siya sa silid nito sa hotel. Ang silid na madalas niyang iwasan dahil sa respeto, ngunit ngayon kailangan niya ng sagot. Naghanap siya ng anumang dokumento. Binuksan ang laptop ni Carlo, ngunit may password ito. Sa paghahanap niya sa loob ng isang drawer, nakakita siya ng isang lumang envelope. Isang medical record mula sa ospital sa Canada. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang petsa ng dokumento ay tumutugma sa araw ng panganak niya. Nakasulat doon ang pangalan ng bata. Ngunit hindi ang katagang pumanaw. Nakasulat doon, "Discharged under the custody of Mr. Carlo Ruiz." Buhay! Buhay ang anak ko! Sa isang iglap, gumuho lahat ng tiwala niya kay Carlo. Ang bawat tulong na binibigay nito sa kanya sa loob ng 5 taon ay hindi pala pagmamalasakit, kundi isang sistematikong pagkakakulong sa isang kasinungalingan. Habang hawak ang dokumento, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng hotel suite. Nagmamadali, itinago ni Alexandra ang papel sa loob ng kanyang bag. Pagpasok ni Carlo, nakangiti ito ng matamis. Ang iting dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon nagbibigay na ng matinding takot at galit. "Alex, bakit hindi ka pa natutulog? Nakabili na ako ng pagkain na paborito mo," wika ni Carlo habang nilalagay ang dala niyang takeout sa lamesa. Pilit nang umiti si Alexandra. Kahit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw ng katotohanan. "Nakatulog lang ako sandali, Carlo. Salamat." Sa gabing yon, natulog si Alexandra na may bitbit na lihim at isang bagong layunin. Ang mabawi ang anak na ninakaw sa kanya ng taong tinuring niyang tagapagligtas. Hindi na mapakali si Alexandra.
Kinabukasan pa lamang agad siyang nakipag-ugnayan sa isang private investigator na nirekomenda ng isang dating kasamahan sa trabaho. Hindi siya maaaring ipagkatiwala ang impormasyong to kay Carlo o kahit kanino sa kumpanya ni Lander. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa batang kinalakhan ni Lander Luis. Utos niya sa investigator habang nagtatagpo sila sa isang madilim na sulok ng isang cafe. Kailangan ko ng patunay kung paanong napunta sa kanya ang batang iyon. Habang naghihintay ng resulta, naging mapagkunwari si Alexandra. Pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari. Sa bawat pagkakataon, sinusubukan niyang mapalapit kay Marcos. Isang hapon, habang nagsisketch si Marcos sa garden ng Ruiz Mansion, lumapit si Alexandra. Marcos, gusto mo bang ipakita sa akin ang mga blue roses na sinasabi mo? Habang naglalakad sila, hindi napansin ni Alexandra na sinusundan sila ni Lander mula sa malayo. Nakita ni Lander ang pag-aalaga ni Alexandra sa bata, ang paraan ng paghawak nito sa kamay ni Marcos at ang pagtulo ng luha nito habang tinititigan ang mukha ng bata. Bakit ka umiiyak, tita? Tanong ni Marcos. Hindi sumagot si Alexandra. Hinalikan niya ang noo ng bata. Sa sandaling yon, naramdaman ni Lander ang isang matinding kaba. May pamilyar sa eksenang yon na hindi niya maipaliwanag. Nilapitan niya ang dalawa. Alexandra, tawag ni Lander. Bakit ka nakikipaglaro sa anak ko? Tumingin si Alexandra kay Lander. Ang kanyang mga mata puno ng pait. Puno ng galit na hindi niya na kayang itago. Anak mo, sigurado ka bang sayo ang batang to, Lander? Ang hamon sa boses ni Alexandra tila may gustong ipahiwatig. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man makasagot si Alexandra, dumating si Carlo, mukhang nagmamadali at may kasamang bodyguard. Alexandra, kailangan na nating umalis. Tapos ng oras sa trabaho mo? Ramdam ni Alexandra ang paghila ni Carlo sa kanyang braso. Isang paghila na hindi lamang simpleng gabay, kundi isang banta. Pag-uwi sa kanyang tinutuluyan, bumungad sa ibabaw ng mesa ang isang brown envelope. Ito ang resulta mula sa private investigator. Nanginig ang mga kamay ni Alexandra habang binubuksan ito. Sa loob ay may mga kopya ng hospital records mula sa Canada na nagpapatunay ng kanyang panganganak. At ang mas nakakagulat, isang DNA report na palihim na nakuha ng investigator gamit ang buhok ni Marcos at ang isang gamit ni Alexandra. Probability of paternity 99.9%. Lander Ruiz. Probability of maternity 99.9%. Alexandra Ruiz. Gumuho ang mundo ni Alexandra. Hindi lang siya ninakawan ni Carlo. Ginamit itong sarili niyang anak para paglaruan ang emosyon nila ni Lander. Ang sakit, galit at pagkalito ay nagsama-sama. Ngunit, mabilis tong napalitan na isang malamig na determinasyon. Hindi ko hahayaan na makuha mo pang gusto mo, Carlo. Bulong niya sa sarili habang pinupunit ang larawan ng lalaking tinuturing niyang tagapagligtas. Kinabukasan, sa halip na magtago, hinarap ni Alexandra ang bawat hamon. Sa opisina, direkta siyang naglakad patungo sa silid ni Lander. Pagpasok niya, nakita niya kasama nito si Carlo. Masayang nagtatawanan habang nag-uusap tungkol sa merger ng kanilang mga kumpanya. Nang makita si Alexandra, tumigil si Carlo. Alex, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa side ka? Hindi sumagot si Alexandra. Tiningnan niya ng matalim si Carlo pagkatapos binalingan si Lander. Lander, kailangan natin mag-usap. Ngayon din, tungkol sa batang tinatawag mong ampon? Nagbagong mukha ni Carlo. Alexandra, huwag kang magulo. Hayaan mong trabaho. Tumahimik ka, Carlo. Alexandra. Sigaw ni Alexandra, isang sigaw na nagpadahimik sa buong palapag. Tapos na ang laro mo. Alam ko ng lahat. Alam ko kung nasan ang anak ko at alam ko kung sinong kumuha sa kanya. Tumingin si Lander kay Carlo, ang kanyang mga matay naniningkit. Ang aura sa loob ng silid naging mabigat. Ang simula ng pagguho ng alyansang binuo ni Carlo sa loob ng mahabang panahon. Nanigas si Carlo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay na dati kalmado, nagsimulang manginig sa ilalim ng talim ng mga titig ni Alexandra. Si Lander naman dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay blanco, ngunit may halong panganib na hindi pa nakikita ni Alexandra noon. Anong ibig mong sabihin, Alexandra? Tanong ni Lander. Ang boses ay mababa, puno ng babala. Hindi nagpapatinag si Alexandra.
Nilabas niya ang envelope mula sa kanyang bag at inihagis to sa ibabaw ng lamesa. Basahin mo to, Lander. Basahin mo ang katotohanan na tinago sa atin ni Carlo sa ilalim ng 5 taon. Binuksan ni Lander ang envelope. Habang binabasa nito ang mga dokumento, unti-unting namumula ang kanyang mukha sa matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay humigpit hanggang sa pumuti na ang mga buko nito. Tumingin siya kay Carlo, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ikaw, bulong ni Lander, tila hindi makapaniwala. Ikaw ang nagdala sa akin sa bata. Sabi mo iniwan siya sa gate. Sabi mo wala siyang mga magulang. Lander, makinig ka. Pagsusumamo ni Carlo. Pinit na humahakbang papalapit, ngunit umurong to nang makita ang matalim na tingin ni Lander. Ginawa ko lang yon para maging masaya ka. Para magkaroon ka ng pamilyang hindi mo nakuha kay Alessandra. Huwag mong gagamitan ng pangalan ko sa mga kasinungalingan mo, sigaw ni Alessandra. Lumapit siya kay Carlo at sinampal ito ng napakalakas. Ninakaw mo ang anak ko. Alam mong buhay ang bata. Alam mong hindi siya namatay. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marcos. Ang bata ay mukhang naguguluhan at natatakot na sa ingay. Tumigil ang lahat. Si Alessandra ay agad na napaluhod at niyakap ang bata. Hindi na mapigilan pa ang pag-iyak. Daddy? Tita Alex? Tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Lander sa mag-ina. Ang pamilyang pilit na pinaghihiwalay na isang maling imbasyon. Ang galit ni Lander hindi na kayang pigilan pa. Tumingin siya kay Carlo at sa isang mabilis na kilos, sinablot nito sa kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Hindi ka lang basta nagkamali, Carlo, wika ni Lander. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Sinira mong buhay ng taong mahal ko. Sa silid na iyon, ang katotohanan ay hindi na lamang isang lihim. Ito ay isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan na tiniyo ni Carlo. Hindi nga hinayaan ni Lander na makapagsalita pa si Carlo. Sa isang malakas na tulak, binitawan niya ito dahilan upang mapaatras si Carlo hanggang sa tumama ang likod nito sa pader. Umalis ka sa harapan ko, Carlo, mariing utos ni Lander. Habang ang mga gwardya ng kumpanya unti-unti nang pumapasok sa loob ng silid. At huwag na huwag kang magpapakita sa akin, sa kumpanya ko o kahit sino sa pamilya ko. Si Carlo na tila ba nawala ng lahat ng kanyang kapangyarihan, dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamanipula, unti-unting napalitan ng puot at desperasyon. Tumingin siya kay Alessandra na kasalukuyan pa ring nakayakap kay Marcos. Akala niyo ba tapos na to? Mariin niyang wika, ang boses puno ng lason. Hindi niyo alam ang mga koneksyong binuo ko habang wala kayo. Babalik ako. Pagkalabas ni Carlo, ang katahimikan sa loob ng opisina ay parang naging mabigat. Si Marcos naguguluhan, ngunit tila nakakaramdam ng kakaibang ginhawa sa yakap ni Alessandra. Hindi na to kumakawala. Mama? Mahinang tawag ni Marcos. Isang salitang di nito inaasahang sasabihin, ngunit kusang lumabas sa kanyang bibig. Napatigil si Alessandra sa pag-iyak. Tiningnan niya ang bata sa kanyang mga mata, ang mga matang iyon na naging simbolo ng kanyang paghihirap. Ngayon ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pagbangon. Oo, anak, sagot ni Alessandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Samantala, si Lander ay nanatiling nakatayo sa tabi, hindi makapagsalita. Ang lalaking dati walang pakialam, ang lalaking dati naniniwalang kalayaan ng pag-iwan kay Alessandra ay nakatunghay ngayon sa eksenang nagpapaalala sa kanya na lahat ng kanyang pagkukulang. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang lumapit. Ngunit alam niyang di sapat ang mga salita para sa 5 taon na ninakaw sa mag-ina. Alessandra, basag ni Alexander sa katahimikan. Hindi ko inaasahan na hindi ko alam ang lahat ng to. Hindi mo alam dahil pinili mong hindi magtanong, Lander. Malamig na sagot ni Alexander habang dahan-dahang tumatayo, bitbit si Marcos. At ang kawalan mong pakialam noon na naging pagkakataon para manakaw ang anak ko. Lumabas silang dalawa ni Marcos. Iniwan si Lander na mag-isang nakatayo sa gitna ng kanyang imperyo na unti-unti nang guguho dahil sa kanyang mga maling desisyon sa nakaraan.
Ang sumunod na araw naging isang masalimuot na laro ng pag-iwas. Nanirahan si Alexandra sa isang kondominium malayo sa mansyon ng mga Ruiz, dala si Marcos. Hindi pinigilan ni Lander si Alexandra dahil alam nito anumang tangka niya na bawiin ng mag-ina ay magre-resulta lamang sa lalong paglayo nito. Sa kabilang banda, si Carlo hindi nawala. Mula sa anino, patuloy nitong ginugulo ang operasyon ng Ruiz Holdings. Marami sa mga investors at kay personnel ang nananatiling tapat kay Carlo dahil sa mga nakarang under the table na kasunduan. Ang kumpanya ni Lander ay nagsisimulang malugi at ang mga project na hawak ni Alexandra ginagawa ng paraan ni Carlo upang mabigo. Isang gabi, dumalaw si Lander sa kondominium ni Alexandra, hindi para makipag-away kundi para magpaabot ng babala. Hindi titigil si Carlos, Alexandra. Oras na maging mahina ang posisyon ko sa kumpanya, subukan niyang kunin si Marco sa'yo gamit ang batas. Seryosong sabi ni Lander habang nakatayo sa labas ng pintuan. At bakit mo sinasabi sa akin to? Akala ko ba wala tayong pakialaman sa isa't isa? Matigas na tanong ni Alexandra. Dahil kahit hindi mo na ako mahal, kahit hindi mo ako patawarin, si Marcos ang kailangan nating protektahan. Sagot ni Lander, ang boses puno ng pagsisisi. Pumayag ako na ilipat sa pangalan mong lahat ng legal guardianship ng bata. Basta't payagan mo ako na protektahan kayo. Nag-aalinlangan si Alexandra. Ramdam niya ang sinseridad ni Lander, ngunit ang sakit ng nakaraan ay nananatiling sariwa. Hindi niya alam kung ang pagtanggap sa tulong ni Lander at pagbibigay muli ng pagkakataon sa lalaking minsan ang nagtapon sa kanya o isang tactical na desisyon para sa kaligtasan ng anak. Samantala, sa isang lihim na bodega, pakausap ni Carlo ang kanyang mga tauhan. Hindi pa tapos ang laban. Kapag bumagsak ang Ruiz Holdings, si Alexandra ang sisisihin ng lahat. At sa oras na yon, ako ang magiging tagapagligtas niya at ni Marcos. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa kung sinong tunay na nagmamay-ari ng kinabukasan ng batang ninakaw sa isang masakit na nakaraan. Ang multi-billion project na pinamamahalaan ni Alexandra biglang hinarap ng malaking eskandalo. Isang serye ng mga peking dokumento ang kumalat sa media na nag-aakusa kay Alexandra ng architectural malpractice at fraud. Ang lahat ng ito may ingat na tinanim ni Carlo upang sirain ang reputasyon ng arkitekto sa harap ng mga stakeholders. Dahil sa mga akusasyong ito, sinuspende ang lisensya ni Alexandra at inimbestigan siya ng mga otoridad. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging paraan upang malinis ang kanyang pangalan ay ang paghahanap sa orihinal na digital signature ng mga dokumento na nakatago sa isang secure server sa loob mismo ng punong tanggapan ng Ruiz Holdings. Ang sistemang may high-level access na tanging si Lander lamang ang nakakaalam. Nagmamadali, nagtungo na si Alexandra sa opisina ni Lander. Hindi niya na iniisip pa ang pride. Ang nakataya rito ang kanyang kinabukasan at ang kaligtasan ni Marcos. Lander, kailangan ko ng access sa central server. Hingal na pakiusap ni Alexandra. Alam nating dalawa na si Carlo ang gumawa nito. Siya ang may access sa files na ginamit para palabasin na ako ang may gawa. Tiningnan niya si Lander ng diretso sa mga mata. Gagawin ko to, Alexandra. Pero kailangan natin tong gawin ng magkasama. Hindi ka po pwedeng umarap sa board ng mag-isa. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Alexandra, ang boses puno ng pagdududa. Dahil ito ang nararapat, sagot ni Lander. Dahil sa bawat pagkakataong pinabayaan kita noon, ito na ang pagkakataon kong bumawi. Sa ilalim ng gabi, pumasok ang dalawa sa gusali. Narinig nila ang pagdating ng mga gwardya, ngunit hindi ang mga gwardya ni Lander, kundi ang mga tauhang binayaran ni Carlo para palabasing naninira ang mag-asawa sa sarili nilang kumpanya. Naka-corner ang dalawa sa loob ng server room. Sa puntong to napagtanto ni Alexandra na hindi lang trabaho ang gusto ni Carlo na sirain. Gusto nitong tuluyan silang ikulong ni Lander sa isang kaso na hindi nila magagawa. Sa loob ng madilim na server room, ang tanging liwanag nagmumula sa mga kumukurap na indicator lights ng mga mainframe. Habang abala si Lander sa pag-override ng security protocol, nakita niya sa isang folder ang isang dokumentong hindi sana dapat makita ng sinuman.
isang DNA test na nakapangalan kay Marcos, at sa isang unknown donor na may nakatagong digital link sa private medical records na tinago ni Carlo sa loob ng 5 taon. Binuksan ni Lander ang file. Sa isang iglap, lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo. Ang pagkakahawig ni Marcos sa kanya, ang kakaibang attachment ng bata kay Alexandra, at ang pagmamadali ni Carlo na ilayo ang mag-ina. "Alexandra," tawag ni Lander. Nanginginig ang boses habang nakatingin sa monitor. "Si Marcos, ang anak natin, hindi ba?" Napahinto si Alexandra. Sa gitna ng tensyon ng pagtakas, ang katotohanan na matagal niya nang dinadala ay kusa ng lumabas. Tumulo ang kanyang mga luha habang tumatango. "Oo, Lander, anak natin siya. Pero ninakaw siya sa akin ni Carlo nung gabi ng panganganak. Sinabi niyang namatay ang bata kahit buong akala ko wala na siya." Gumuhong pagkatao ni Lander. Ang kanyang mga kamay na dati sana'y humawak ng kapangyarihan, hindi napigilan ang panginig. Ang bata na kinupkup niya, na inakala niyang isang estranghero, ay dugo at laman niya. "Patawarin mo ako, Alexandra," bulong niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi na hindi na kaya pang ikubli. "Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko." Di na nila napansin ang pagpasok ng mga tauhan ni Carlo dahil sa lalim ng kanilang emosyon. Biglang bumukas ang pinto, ngunit hindi mga gwardiya ang pumasok, kundi si Marcos dala ng yaya, na halatang ginamit lang ni Carlo para lituhin sina Lander at Alexandra. Nang makita ni Marcos ang kanyang daddy na mayakap na tita Alex, tumakbo ang bata at yumakap sa kanila. Sa tagpong iyon, sa gitna ng panganib, ang tatlo ay naging isang pamilya. Nakita ni Lander ang kanyang sarili sa mga mata ng bata, at sa pagkakataong to, hindi niya nahahayaan na may kumuha pa sa kanila. "Hindi ko na kayo bibitawan," pangako ni Lander habang mahigpit na niyayakap ang mag-ina. Sa kabila ng ingay ng mga tauhan ni Carlo, napapalapit na sa silid. Ang umaga ng General Board meeting ay naging isang madugong labanan ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Sa harap ng mga investors, board members at mga mamamahayag, tahimik na pumasok si Lander kasama si Alexandra, hawak ang peke at ang mga bata. Ang kamay ni Marcos. Sa unahan ng silid nakatayo si Carlo, puno ng tiwala sa sarili, handa na ilabas ang kanyang ebidensya laban kay Alexandra. "Lander, mukhang nalinlang ka na naman ng babaeng ito," simula ni Carlo nakangisi. Ang mga dokumentong hawak niya, peke, ang bata. "Ang bata ay anak ko, Carlo," putol ni Lander sa kanyang sasabihin. Ang boses nito kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpatigil sa buong silid. Nilabas ni Lander ang DNA test result ng mga dokumentong nakuha nila mula sa server room. Pinakita niya lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Carlo mula sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa pagpanaw ng bata hanggang sa pagmamanipula ng financial records ng kumpanya. "Pinatay mo ang bata sa paningin ng ina niya para makuha mong loob ko?" Pagpapatuloy ni Lander habang dahan-dahang lumalapit kay Carlo. "Ginawa mong pasihan ng pagkakaibigan natin, ang isang kasinungalingang sumira sa buhay ng mga taong mahal ko." Naghiyawan ang mga tao sa gilid. Ang mga investors ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumayo at kinuwestiyon ang integridad ni Carlo. Si Carlo, na dati matapang, ay unti-unting umatras. Tiningnan niya ang paligid. Wala na siyang kakampi. "Wala kayong patunay," sigaw ni Carlo, ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang mga pulis sa loob ng boardroom, dala ang warrant of arrest para sa kasong kidnapping, fraud at falsification of documents. Habang hinihila papalabas ng mga pulis si Carlo, tumingin to kay Alexandra. "Hindi mo to makukuha ng mag-isa, Alexandra. Babalik ako," banta nito. Ngunit hindi na pinakinggan pa ni Alexandra. Tumingin lamang to kay Marcos na ngayon ligtas na sa yakap ng kanyang ama. Ang maskara ni Carlo tuluyan nang nabasag, at ang hustisyang matagal nang ninanakaw sa mag-ina ay unti-unti nang naibabalik. Ang maingay na gulo sa loob ng boardroom napalitan na isang mahapdi ngunit mapayapang katahimikan. Matapos ang pag-aresto kay Carlo, ang investors at mamamahayag unti-unti nang nagsilabasan. Iniwan ang mga ruwis sa loob ng silid. Naiwan sina Lander, Alexandra at Marcos sa gitna ng malawak na bulwagan.
Ang sikat ng araw mula sa malaking bintana ay tumatama sa kanila. Isang simbolo ng katapusan na hindi na halos mahabang gabi ng kasinungalingan. Lumapit si Lander kay Alexandra, ang kanyang mga mata na dating malamig at mapanuri, puno ngayon ng pagpapakumbaba. Alexandra, tawag niya sa boses, halos pabulong. Alam ko hindi sapat ang isang sorry para sa 5 taong nawala. Hindi ko na mababawi ang mga luha mo at di ko na maibabalik pa ang panahong hindi ako naging ama kay Marcos. Tumingin si Alexandra sa kanyang anak na mahigpit ang yakap sa kanyang kamay. At pagkatapos kay Lander, ramdam niya ang pait ngunit kasabay nito ang paghilom. Hindi na siyang babaeng gumuho sa isang pirma, siya na ang babaeng nagpatalsik sa isang malupit na kaaway at bumawi sa kanyang buhay. Hindi ko to ginagawa para sa'yo, Lander, sagot ni Alexandra, ang boses ay matatag. Ginagawa ko to para sa anak natin. Pero hindi ko rin maitatanggi na kailangan ni Marcos ang ama niya at kailangan ko rin matutong magpatawad, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Hinawakan ni Lander ang kamay ni Marcos at pagkatapos, dahan-dahang nilahan ng isa pa sa direksyon ni Alexandra. Pinayagan mo akong bumawi, hindi bilang asawa, kundi bilang lalaking magsisikap na makuhang muli ang tiwala mo araw-araw hanggang sa kaya ko na patawarin ka. Di sumagot si Alexandra, ngunit hindi niya nilayo ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, matapos na mahabang panahon, nakaramdam siya ng liwanag. Hindi ito perpektong pagtatapos, ngunit ito ay bagong simula. Habang naglalakad ang tatlo papalabas ng gusali, hawak kamay at sabay-sabay, ramdam nila ang pag-iwan sa mga nino ng nakaraan. Ang wife he never chosen ay hindi na lamang isang titulong puno ng sakit, kundi isang kwentong isang babae na nagwagi laban sa tadhana.